padayong paghiskot din sa proverbio, no? Proverbio ta karon kapitulo 15, Proverbs chapter 15, and then verse darita sa verse 28. Nindot kanyang giingon din ni Solomon, matud pa niya, the heart of the righteous is studied to answer, but the mouth of the wicked pours out the evil things. Ang kasing-kasing daw sa taong matarong nagatuon sa angay nga ipanubag. Ato pa, dili pagkuan, dili pasagad, dili pataka, dili madali-daliong musulti. Huwag mo nang giyon dito sa James. Slow to speak. Pagmahinay sa pagsulti. Panday na, ang gayang po na mga taong maalamon. So, aron nga maghimutang kanabang wise, maalamon, kinahanglan maigsoon, di ta magpataka dahil og sulti, tubag. Mabito na no, sa panahon dito sa kasuko. Mas may maghilom sa, no? Naghanabag yung mga nagmahay, bang anong nasulti daw to niya o nabuhat to niya. Kaya wala lagi kapugong sa kasuko. Mo na nga ang mga taong maalamon, hulat o rather pamalandong sila sa angay iga tubag. Na-remember na ko si King Rehoboam. Actually, si King Rehoboam, katong first niyang act sa dihang si Jeroboam, o ang katawan sa Israel, miduol kanya, ingon nga new king of Israel. Yan, batanon pa po si Rehoboam ato. Naghangyo sila ni Jeroboam nga ayaw mi pabugati sa sa imuhang pagdumala ka na mo. Higugma ami, ayaw sunduga imong amahan. Tubag pa ni King Rehoboam, sige, paulisa mo. 3 days after, ihatag na ako akong tubag. So, nindo to. Waday siya mo himo sa unsay hangyo ni Jeroboam. Ang nakalisod lang kay after 3 days, mali ang iyang na kanang natubag. Mas naminaw si King Rehoboam ngadto sa iyang mga kaedad-edad, imbis o inay ngadto sa mga tigulang sa Israel. Dito siya nasayop. Pero katuon ang act niya nga tubagon ta mo 3 days after, balik lang niya mo. Tama to siya, no? So, kanindot aning giingon ni Solomon sa Proverbs 15:28. The heart of the righteous is studied to answer. Na-remember na kung yun ni Apostle Peter ba? Dari bitaw sa unang Pedro 3:15, bila? Pasada ko dali ha. 1 Peter chapter 3, marag na-expound po na ako nitong niaging Domingo sa atong Lord's Supper, no? Wonderful sa fellowship na to ni atong niaging Domingo, no? 3:15, ingon pa din ni Apostle Peter, but sanctify the Lord God in your hearts, no? Balaan na ang Ginoong imong Dios, diya sa imong kasing-kasing. And be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Andam ka, ingon pa ni Apostol Pedro din balaan na ang Ginoo nga imong Dios di asim kasing-kasing og andamon mo imong kaugalingon sa paghatag og tukmang tubag sa mga taong mangutanan nimo sa paglaob nga ilang gi-expect gikan kanimo. Di ba kanindot kayo magsuon? Andam kang mutubag sa mga pangutana. Na tay personal Bible study gyud niya minaw sa itong programa, no? Minaw gyud niya itong tulumanon. So, unsa ito makuha dali sa Proverbs 15, verse 28, ang mga tao daw matarong, dili magdali-dali sa pagtubag kung dili iyasang tanawon kung tukma ba ang ihang tubag. Ni aron nga di po ta masayop magison sa itong tubag, so imuon, much in Bible reading, no? Tuon gyud sa Biblia. Okay? Sige, napaisikan na phrase, pero kasunod po na ito ni taga-pagtagad. Ni ay gingon ni
Sa di patamato sa atong landmarkism, naigiyon din ni Warren Wiersbe. Nindating giyon ni Warren Wiersbe, He said, nothing paralyzes our lives like the attitude that things can never be changed. Ito, no? Day kana bang makahimo nga stagnant atong kinabuhi. Way lihok atong kinabuhi. Kung magbatuntag ka ng kinaiya bitaw nga, di na ginimosab. Di daw dapat no? Lagi na yung mga kausaban. Nothing paralyzes our lives like the attitude that things can never be changed. We need to remind ourselves that God can change things. Tinuod kita sa ulit ako, ba't ang Ginoo makausap? Pero yung kaya po bitaw na sa salvation, Maigsoon. No? Kung nga itong natay mga loved ones, mga minahal sa kinabuhi nga, sa pagkakaroon, magpakitag interest diha sa mga butang espiritual, di tamuhin mo konklusyon nga, kini, di igid siguro ni pinili na tawhana, di na mao. No? Unya, sa mga kapakiasan sab sa ubang tao, Maigsoon, di po dahil quick mo condemn, na-remember mo gud nako ba kini si Apostle Paul o si Apostol Pedro miabot sa punto silang ministry nga nagkuan sila Peter ba ko yun? Si Apostle Paul o si Barnabas dili Peter, si Apostle Paul o si Barnabas na sila dili jutay discussion panagbangi gud gumikan ni John Mark. Asa na mabasa? Basa na ito na Maigsoon diya sa Book of Acts chapter 15, last verse diya. Dili jutay ilang panagbangi tungod ni John Mark. Isang na si John Mark. Ang kuha siya, most probably pag umangkon ni Barnabas nga ilang gidala sa ilang unang missionary journey. Diya, basa na ito na sa Acts 13. Niabot mas punto nga kini si John Mark. Sa nakabiyahe na sila, ni balik sa agi, gibiyaan sila. Mo na nga, yun ni John Mark. Dahil na ito kusab ni ni Apollos. Barnabas. Yun ni Barnabas nga atong dalhog balik ni si John Mark. Ayun ni Pablo ayaw nagdala ng tawahanan na nga mibiya na to. Pero tanawa Maigsoon ha. Si Barnabas, grabe ang iyang pasensya, no? Ngayag yung gitrain na ang John Mark. Nga sa dihang dito na si Apostle Paul sa bilangguan sa Roma, gahulat sa iyang kamatayon, nga sa Gadhaw Timoteo 4 Maigsoon. Mamana ang record nga si Apostle Paul dito sa usa ka balay nga iyang girakilan sa Roma na naghulat siya sa iyang kamatayon. Patyon siya sa kamandoan ni Nero. Karon ingon tugo ni Timoteo, rather ni Paul kang Timoteo nga siguro hagdala si John Mark inigbi duaw nimo Timoteo dinhin nako ayo kalimti siguro hagdala si John Mark kay siya kapuslan pag-ayo sa ministry. Ang tanawa na. Kabantay mo na Maigsoon. Verse 11, 2 Timothy chapter 4 verse 11. Paul said, only Luke is with me. Take Mark. Timoteo, dala si Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Puslan siya kayo sa bulhaton. Yun niya, siya, marabay na hinundan na nag-away si Barnabas o si Apostle Paul. Siya ito makita dari. Di kita makahibog conclusion Maigsoon. Hantod pag-abot sa panahon. Siya pa ba? Ato makita Maigsoon. So muna, no? Kung na may mabutang nga daw
tao na to lisod, yes, lisod siguro ito kabahin, pero ang Ginoo makahimo sa pag-usab. No? We need to remind ourselves, mato pa ni verse bidin, that God can change things. Tinuod na, no? Outlook determines outcome. Kung natin mga panlantaw sunahan, maayong resulta. If we see only the problems, we will be defeated. Tinuod yun. Kung ito makita may isang problema lang, ay, hindi kita makasinatig kadaugan. Parehatan niya itong mga spies nga gipadala ni Moses pagtanaw sa lugar sa Kanaan. Ang report nila ay dagko mga tao dito. Dagko kayo, kusgan kayo. Kung kita, maratag mga umigas. Patinggagmayan na to. Sila ito, mga higanti. Lisod kayong dalan. Mga discouragement ba? Pero si Joshua Uskalib, ingon na ay, tinuod ko sila, pero kaya na to. Tanawara, ang mind-setting ba? Wala nga, tama na yung ni Westby. If we see only the problems, we will be defeated. But if we see the possibilities in the problems, we can have victory. So, sa mga ito mga kapakyasan sa tuig 2025, hindi na tutuhi mo nga, masitag lingi ato nga, ato mga kapildihan or mga frustrations or mga kapakyasan nato. Ayaw, no? Mahimo tong maigsoon, mahimo tong stepping stones nato. Ang aron kita mo padayon sa nan. Okay? Sige. Ito ta sa ato nga padayon paghiskot mahitungod ni ining iglesia sa atong Ginoo Kristo. Hinaday maigsoon, no? Kay last namang yun adlaw, ugma, no? Matubang na po ta sa bagong tuig, no? Bagong tuig na po, 2026. Ay na ako'y nabasahan ba? Ako saan yung basahan ko dali, ha? Saan na, Pastor? Ang mga dapat gawin sa first 15 days ng January the year 2026, ay na yan. Katawa ko katanawa ni hindi sa internet ba mga unang buhaton doon nato sa first 15 days ning bulan sa Enero, na ay mga sugyot ani 5 ka mga suggestions. Number 1, sa first 15 days daw ng January ay very crucial ayon sa Feng Shui, sa Feng Shui sa kwani sa kwani Chinese belief ni tutuon ni sa mga inchik. May minaw na yung mga Chinese ron. Mahiyong pagpaminaw ninyo. Ni ay kuan na ang buhaton daw sumala sa Feng Shui. Ikaduha, dapat magsuot ng red na damit or kung hindi naman makapagsuot ay red underwear na lang ang isuot for the next 15 days. Sulod sa 15 ka adlaw daw, magsulob og pula nga sinina, o kung may sinina nga pula, underwear na lang. Ano man daw, pula man. Aron siguro masaman. Paswerte. Ikatulo, kung meron kang alahas or diamond, isuot ito everyday. Wala. Una ada kay mga mahalong karabang alahas, no? Isulobon daw ni mo na kada adlaw or diamond. Sulobon ni mo kada adlaw. Hala. Nga pelain. Kapat magsuot din ng relo na bilog. Namugirilo pong lagpad, no? Magsuot din ng relo na bilog. Then, ikalima, gumamit din ng malaking bag, yung mas maraming malalaman. Okay, masudlan siguro. Ay, soon. Patuo-tuo man sa, siyempre, no? Ihapon na sa mga ubang Chinese. Pero,
mga Christian na Chinese, di man siguro yung nani pagtuo. Ila-ila na, no? Magsulob ka og pula nga bisti, underwear pula niya. Di ba paswerte na maison, ang paswerte wala may nga sa Biblia nga buhatan na aron nga swertihon ka. Ang sa Biblia nagisulti kung siya ang itong buhaton. Asa man ang basa pastor dito sa pinsoy ato kuan man ta gatuo mo tag Bible na to. Kabalo asa na siya o siya atong himuon. Niya itong buhaton, no? Tawag nyo na. Joshua chapter 1 mo niya itong himuon. Ang gasulti ani ang Diyos Gud mismo. Karon tuig 2026. Tuig 2026 mo nitong buhaton dili itong giingon sa pinsoy nga sulob ka og relo nga lingin, underwear nimo pula nga underwear o pula bang sina for 15 days. Kung usaray sinina usaray sinina nga pula or usara po'y underwear nga pula may tabo dira Joshua chapter 1 mo nagingon sa Ginoo mo niya itong sundon. Joshua chapter 1 verse 7 yung pati magmabaskogon ka lamang og magmaisog gayud sa pagatiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw pagtipas nga tustuon ni nga tuswala. Gikan niya na aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Joshua chapter 1:7 na ha. Yara verse 8 napasumpay. Ingon pa din ni sa ang soldier na sa ang Ginoo mismo. Ang Diyos. Verse 8 ingon din ni this book, God said, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Munig yun sa Ginoo. Dili itong pingisoy nga sulob ka ko sa to. Relo for 15 days nga lingin nga relo. Bisti pula, underwear pula. Sulog kag mga alahas, bag nimo dako nga bag. Na. Di gud na mo higala. Tingali sa karong last day man ron. Unsa kay pamayan po mga Pilipino? Kuan kanang 13 ka mga prutas nga lingin. 13 ka lingin nga mga prutas. Star apple, buongon, ano ba? Apel bang pinya? Apple. Basta mga lingin. Remember ko sa una ba nga palit mi ko paborito mong gumalo ng star apple ba? Kay mito ba? So yun kay mito yun no? Yes, ay ismang ito na plis kasada. Manya ka mo to January, kuwan mo to ka nang malagi na. Last day ba sa tuig? Yun, palitan na yun. O sige. Pagpislit, pero timang hilaw mo ison. Kay mito nga hilaw, strapol kayo, so, bali mo na. Ko, day, hilaw mo ni day. Isa, ay, come on, sir, para man, na-remember na ako. Magbaton daw kag 3 ka mga lingin nga prutas, aron nga, masada na, aron pagkasunod tuig, mahimong muabot ang daghang lingin pod. So di tamutuan na way soon ang ato ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kay siya ang source of blessing, siya ang tinubdan sa ingon ni James sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Ang tanan nga hingpit og maayong gasa nagagikan sa Dios sa kahitasan.
ikan sa Ginoo mo nang iyong pa sa Ginoo din sa Joshua 1:8 ha? Dili mo ibulag kining maong basahon Josue di sa imong baba. Ang imong buhaton magtuon ka magpamaladong kaniya na adlaw gabi day and night. Aron mahimatngunan mo sa pagbuhat sumalas tanang gisulat dinha. Tumano nimo nang gisulat dres pulong sa Ginoo kaysa ingon niya na ikaw magmauswagon sa imong panaw unya makabot mo ang kauswagan. See? Dili kay magsulob og to? Pula nga sinina nya lingin-lingin abuan pod magsulob og sinina na ay kanabang lingin ay may isa na tayo oras. Happy bread ugma salamat sa Ginoo kabotan ning bagong tuig. Kami ni sa pamilya karong alas 6 na mi family altar or family devotion. Ikaw ako pagkamasayb ay misay repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Handulog ma samantak na sa mga istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Attorney Lemuel manamilit kami magayong ng Diyos. Nalangin kanatong tanan daghang salamat.